kampo ni Chavit, okay, at nila Mike Defensor, na di umano mangunguna mauuna na naman sa kaguluhan sa bansang Pilipinas. Mauuna na naman sila mga kababayan sa panggugulo. Hindi ko maintindihan no, mga kababayan. Bakit na lang every time na may mga ganitong klase ng rally regarding sa sa pagpapabaksa kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nauuna palagi itong kampo nila Chavit, ng mga Duterte, ng mga nila Defensor, no? Gigil na gigil talaga sila mga kababayan na napabaksakin ang administrasyong Marcos. Hindi ko maintindihan talaga kung bakit ganito ang takbo ng pag-uutak ng mga politikong ito. Kasi palibasa hindi siguro sila public servant, 'di ba? Opinion ko dito sa mga na to, nangyayari na to. Hindi matatapos talaga itong gulo na ito, mga kababayan. O hindi mananahimik ang mga nasasagasaan ni Pangulo. I mean, di ba dapat harapin nila yan no? Dapat mga kababayan, harapin nila yan, yung katotohanan na meron silang mga kaso, meron silang mga nilabag na batas. Oh. Dapat yan harapin nila, hindi yung mag-aano sila, di ba, mga kababayan? Hindi yung magtatago sila sa katarantaduhan nila, idadamay pa yung sambayan ng Pilipino para ma-cover up yung ginagawa nilang kalokohan. Kaya nga itong paparating na 31 mga kababayan ay maglulunsad po sila ng kanilang prosesyon na naman. At maraming lumalabas na video sa kanang mga pictures na kung saan nagbabayad na si Chavit. Kitang-kita dun sa mga pictures na kumakalat at video na kumakalat sa FB na may mga kinakausap na si Chavit na mga ng mga sasama sa rally or binayaran niya para sumama sa rally. Nakakalungkot lang isipin mga kababayan. For the sake of money, no? May mga kababayan pa rin tayong nasisilaw. Hindi natin masisi kasi pera nga naman, pera rin 'yan, 'di ba? Pero hindi nila alam ang totoong pinaglalaban nila. What if, 'di ba? What if hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang pangulo, 'di ba? Iba ang pangulo, 'di ba? Sa tingin niyo sasama pa ba itong mga ito na na mag-rally? Of course sasama pa rin kasi may pera 'di ba? May mga kababayan, ang mga kasi ang mga kritiko ng ating mahal na pangulo ngayon ay matindi ang pangangailangan 'di ba? Kasi nasasangkot po sila sa iba't ibang kaso. Si Chavit, 'di ba, may graft and corrupt. Kinasuhan siya ng mga kababayan niya 'di ba? Kasi ito si Chavit mga kababayan, mayroong kaso na graft and corrupt na final ng mga kanyang kababayan sa Ilocos Norte, 'di ba? Ilocos Sur ata, 'di ba? So ito mga kababayan, patunay ito na ginagamit ni Chavit para ma-divert yung issue, hindi mapag-usapan yung kanyang kinakaharap. Paingay siya ng paingay, pasikat ng pasikat sa social media, pa-press con, 'di ba? Kababayan, na hindi na lang matuwa ito si Chavit, no, na nababago yung bansa. Kasi marami pa lang nabisto, mga kababayan. Marami pa lang nabisto kay Chavit Singson, 'di ba? Marami pala siyang inagawan ng lupa, especially ang magsasaka. Tama ba? Ilocano farmers, Ilocania farmers, 'di ba? Marami pala talagang ninakawan ng lupa ito. Tarantado 'yan, galit na galit mga kababayan niya sa pinagagawa niya. 'Di ba? Kasi ay, yan balita yan, hindi naman hindi naman kuro-kuro yan Yan talaga ay may legit na source, mayroon legit na mga nagkaso sa kanya. Yung mga farmers nga ang nagkaso sa kanya, humingi ng tulong sa mga matataas na kapulungan para makasuhan nga ng graft and corrupt itong si Chavit, no, na ginagawang katarantaduhan, 'di ba? So eto, kaya gumagawa sila ng ingay para sa rally na naman itong katapusan na to, para pabaksakin ang administrasyong Marcos. Which is marami na kasing mulat mga kababayan ko Marami na pong mulat, 'di ba? Marami na tayong nagising sa katotohanan na lahat nitong propaganda nila talagang nagsisimula sa mga Duterte. Nagsisimula sa mga nasasagasaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control, sa mga tawag dito, ng mga nasasagasaan niya sa deportation sa importation ban, 'di ba? Yun sa mga nag-i-import kasi alam naman natin, maraming mga illegal logging na nag-e-export, 'di ba? Ng mga kahoy, ng mga maraming nag-e-export ng mga illegal na gulay, illegal na So lahat 'yan nasagasaan ni Pangulo 'yan, 'di ba? Kaya nga iniba niya yung tinalaga niya sa BOC, no? Bureau of Custom.
overpricing yung mga yung market na pinatayo niya. Ayan, isa pa yan. Oh, ayan, nag-trending din yan ha, Ilocandia farmers. Marami talaga mga taga Ilocos na nag-ano diyan, nag-protesta diyan. Naibalita din yan. Oh, pinagloloko niya mga tao dito. Putaragis siya. Maraming ano yan, naibalita yan na di umano. Inimbestigahan yan, alam ko, if I'm not mistaken, Ilocandia farmers. Inimbestigahan yan eh, 'di ba? Nung nakaraang taon ata. If I'm not mistaken kasi binisita nga yang ano na yan, yung palengke na yan dahil sobrang overpricing nga daw. Samantalang yung inaangkat na pagkain nga daw dyan, yung mga gulay dyan, lokal naman daw. Kaya nagtataka sila bakit daw overpricing. Ang sabi nga nung mga na naandyan sa market dyan, na nakapwesto dyan, ang taas daw ng singil. Oo, kaya inahabol daw nila yung yung kita nila kasi mahal daw yung binabayaran nila. Pero ang alam ko, after noon na nag-trending yan, Ilocandia farmers, is nawala na, 'di ba? Nawala na yung issue. Hindi na hindi na natutukan. Kalokohan, ang daming kalokohan sa totoo lang mga kababayan. Ang daming kalokohan na matandang ito. Ito ni Manong Chavit. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming galit sa kanyang Ilocano diyan sa Ilocos region dahil sa pinagagawa niya. Tapos ito pa yung nakikita na nagbabayad siya, 'di ba? Kung tutusin mapapansin natin, paano kaya niya nakukuha yung mga ganong kalalaking pera? Sino kaya yung mga talaga nasa likod niya, no? Sino kaya talaga yung mga nasa likod nito? Kasi maraming kuro-kuro na di umano nasa nasa triad din daw siya, 'di ba? Nasa triad din daw, Mafia Syndicate. Oh. At maraming ang nagsasabi na ito ay tropa, talaga legit tropa nila Duterte, 'di ba? Kaya hindi nakakapagtaka mga kababayan, hindi nakakapagtaka kung bakit ganun na lang magtaka itong taong bayan sa pumapasok na pera sa kanya. Kaya nga ito mga kababayan, itong paparating na katapusan, itong sa 31, no? Tingnan natin kung anong mangyayari na naman sa kanila. Kasi ilang destabilization na ba? Ilang destabilization na bang pinairal niyang mga yan, pinakalat niyang mga yan, or ginawa niyang mga yan, inorganisa nila Chavit Singson. Ilan na? Di ba ang dami na? Pero wala rin. Si Presidente BBM pa rin ang ating Pangulo. Di ba? Kasi bakit po? Literal na maraming nagawa eh. Example Example ng mga nagawa niya. Sample na lang. Ito content ko to eh. Ito pong